Narito ang isa na namang nakakilabot na kwento na may pinamagatang Ang Awit sa Gubat. Sa kalagitnaan ng isang malupit na kagubatan na kilala bilang Gubat ng Bakaw, isang nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa matataas na puno na tila nagsisilbing bantay sa kanilang teritoryo. Ang mga sanga ng mga punong kahoy ay tila kay hirap tunguhin, at ang mga dahon ay sumasayaw sa malamig na hangin na may tunog ng mga sirena na nagmumula sa malayo. Ang hangin ay dala ng amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy, tila nagsasalita ng mga daing ng nilalang na nawala na dahil sa mga kwentong bumabalot sa gubat ng Bakaw. Mga kwento ng mga taong pumasok at hindi na muling nakabalik. Ang mga residente ng mga katabing bayan ay puno ng takot at pag-iingat. Ang mga bata ay pinagsasabihan ng mga matatanda na huwag pumasok sa gubat, habang ang mga matatanda naman ay nagkukwento ng mga karanasan ng kanilang kabataan. Mga alaalang nag-iiwan ng takot sa kanilang mga mata. Hindi malilimutang sinabi ng isang matanda, huwag mong kalimutan, ang gubat ng Bakaw ay hindi basta-basta. May mga lihim ito na kung minsan ay hindi dapat pakialaman. Si Marco, isang biologist, ay humakbang sa pintuan ng kagubatan. Dala ang kanyang apelyido sa mga kwento ng takot. Ano man ang mangyari sa kanya, narito siya upang tuklasin ang mga lihim ng kalikasan. Kulang ang kanyang kaalaman sa mga alamat ng gubat. Ang kanyang layon ay makagawa ng mga pag-aaral na makakatulong sa mga tao at sa kapaligiran. Ngunit sa kanyang kaalaman, dala din ang pagbuhos ng kanyang pananaw sa kung ano ang totoo at kung ano ang katang-isip. Habang siya ay pumasok sa madilim na daanan, ang ilaw ng araw ay unti-unting nawawala at siya ay tinangay ng malamig na mamasamasang hangin. Habang siya ay naglalakad, ang mga tunog ng lungsod ay unti-unting nawawala. Ang mga pangkaraniwang tunog at ingay na pamilyar sa kanya ay nahahalo sa mga kaluskos ng mga dahon at mababaw na tunog ng mga hayop na nagtatago sa lalim ng gubat. Naramdaman ni Marco ang pagdapo ng sinag ng mga mata ng mga hayop na nakasbok sa kaniyang presensya, ngunit sila'y nananatiling tahimik. Sa paglipas ng mga oras, hindi maipagkakaila na ang gubat ay naglalaman ng mga kakaibang halaman at mga nilalang na tila ipinapakita ang kanilang mga natatagong yaman. Nakakita siya ng mga bihirang puno na may mga bulaklak na may kakaibang hugis at kulay, habang ang mga ugat nito ay dumadapo sa lupa na nagmumukhang mga ahas na naglalaro sa ilalim ng lupa. Kumuha si Marco ng mga sample at nagsimulang magsulat ng mga tala sa kanyang notebook na lulugod sa kanyang natutuklasan. Ang svaki detalye, bawat nilalang, ay tila bahagi ng isang masalimuot na kwento na umaabot sa henerasyon. Pagdating ng hapon, napansin ni Marco na nagbabalik na ang mga boses sa gubat, nanginginig sa hangin. Ang mabangong amoy ng mga bulaklak ay unti-unting napalitan ng amoy ng nabubulok na kahoy at mga dahon. Bigla, nakarinig siya ng isang nakakatakot na tunog, tulad ng mga pirata na naglalakbay sa dilim ng kagubatan. Ang mga tunog ay parang nagmumula sa gitna ng gubat. Tila naman ang mga tunog ay may sariling pagkatao, nag-uusap at nagugoy sa isa't isa na tila siya'y sinusubok. Nang siya ay patuloy na naglalakad, napadpad siya sa isang malinaw na bahagi ng gubat na tila hindi nagalaw ng panahon.
Sa gitna ng lugar ay may mga nakatayong bato na yari sa lumang materyales. Ang kanilang mga tabi ay nilikha ng mga hindi bush, napapaligiran ng mga kakaibang halaman. Sa pagkakataong iyon, bumuhos ang malamig na hangin na tila nagdala ng mga alaala sa kanyang isipan. Kumilos siya patungo sa mga batong iyon, ang kanyang puso.